Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Kamusta ang enerhiya? Anong bago? Anong meron sa ating mga Sag? Okay. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of May. Okay. Energy check tayo. Energy check. Okay? Ingat sa mga scammers. Para sa mga bagong clients, PM me first para sigurado. Sa old clients, alam nyo na ang nag-iisang number natin. Sagittarius. Sagittarius Sun, Rising, and Venus bonus reading for the month of May. Let's see. Nakasale pa rin ang ating mga crystals. PM lang. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleanse, and ritualized by the Enlightened Guide. Sag. Toxicity sa relationship, may mga pagtatalo, pag-aaway, bisyo, ego, alak, sugal, babae na hindi matanggal pa ulit-ulit na lang. Hindi ito yung gusto mong sitwasyon para sa inyong dalawa, but it feels like atras abante yung energy, hindi makapag-commit dun sa positive transformation na kailangang mangyari sa relationship. Sabi ng feminine, kinausap niya yung masculine at nagkaroon na ng hindi magandang exchange of words and conversation about sa mga bagay na alam ng feminine na dapat ayusin at mali sa relationship na to. Okay? Sabi ng masculine, mahal naman niya ang feminine at nandito siya to stay. But sabi ng feminine, masculine, hindi enough ang pagmamahal. May mga bagay daw na dapat ayusin sa relationship para maging mas maganda ang energy here. The Sagittarius feels so defeated about this connection. Marami siyang gustong malaman na katotohanan. Pero sabi niya ayaw niya mag-overthink. Nasisira daw ang kanyang vibe. Sagittarius vibe. Doon nagkakaroon ng confusion sa side ng mga Sag. Maraming pangako, maraming mga usapan, maraming mga sabihin natin basic no na responsibilidad, mga dapat gawin na hindi nagawa sa relationship na to. At napapagod na ang mga Sag because sabi niya, asan na ba yung positive transformation? Lord, tracking number please. Pero nahihirapan pa rin naman na bitiwan ng connection na to because it's not all that bad. Very optimistic ang mga Sag na mababago pa at magkakaroon pa ng magandang outcome ang relationship na to. And hindi naman daw all bad yung relationship. Kumbaga 50-50 happiness at may mga disappointments na dumarating. For some of you, may mga batang involved kaya kumbaga pilit na inaayos ang relationship na to para sa mga bata. Okay? Sag, what's happening? Nagkakaroon ng decision here about love connection. May mga dudahan, trust issues. Is the feminine thinking kung parang nawawalan ba ng effort yung masculine kasi nagkakaroon daw ng interest sa iba. Okay. Nagkaroon ng mga offer dito of apology but I don't feel na nag-move forward ng maayos. And because of that, nagdala ng mga sad and disappointing energy sa relationship na to. Nagdala ng broken heart. Sabi ng mga Sag, hindi ito ang sitwasyon na gusto nila para sa sarili nila, especially kung may family at kids na involved. Okay, let's see. Sag. Para magkaroon ng harmony sa situation, Madagascar Rose Quartz, the pink, and very healing crystal. Meron din tayo combination ng love and money. Alright? PM lang ay mga crystals natin. All high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the Enlightened Guide. Okay. So, Sag, in the past, nagkaroon ng maraming plano sa connection na to and very confident kayong dalawa, especially ikaw, kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung next step, and kung ano yung mga move. But it feels like kung ano man yung mga naging plano, hindi kayo nagkasundo. It's like, sabi niya, ganito yung gawin, sinunod nung isa yung gagawin. Pagdating sa dulo, nagsisihan. Recent past, napagod na kayo mag-away, trying to avoid conflict, sige na, hayaan na. Nakakapagod energy. Sabi nyo, hindi ito yung ine-expect pero sige na, ayaw lang ng gulo. Okay? But, just make sure, before you try to avoid conflict, siguraduhin na napag-usapan kung ano yung mga hindi nagustuhan para hindi na mauulit. Alright?
May mga prayers and manifestations dito na sana mapag-usapan ng maayos kung ano yung mga conflict sa relationship na to para matapos na. Sabi ng mga Sag, wala naman daw problema, wala naman daw perfect, pero wag lang pa ulit-ulit. Okay? Right now, there's the energy of the masculine, very happy-go-lucky. Sabi niya, chill-chill lang. Feminine, masyadong mainit ulo mo. Chill, sabi niya. Okay? And because of that, naiinis yung feminine. Kasi parang the feminine feels yung parang yung mas mabigat na responsibilities and pressure na para ayusin and to make this connection better. Parang feeling ng feminine mas siya ang nagdadala. Kaya naiinis siya sa masculine. Sabi ng masculine, hindi naman kailangang magalit, hindi ka naman kailangang ma-stress. Chill lang, kayang-kaya yan feminine. Okay? Lalo na kung ang Sag yung lalaki. Okay? Parang hindi siniseryoso yung mga issues sa relationship. And because of that, sabi ng mga person ng mga Sag, parang, ay nako, wag na nga masyadong mag-effort. Tignan na lang muna kung ano yung pwedeng mangyari sa connection na to. Okay? Nagkakaroon din ng burnout energy dito na baka kailangan lang din ng konting bakasyon. Too much overthinking or sabihin nating hard work. Ang daming bayarin, ang daming gastos, ang daming responsibilidad. I don't know kung ilang taon ka na, but I feel maaga kang nag-umpisang magtrabaho. Napapagod ka na pagod ka na parang gusto mong magbakasyon ng 5 taon. Pagod ka na magtrabaho, sabi mo, kailan ka ba matatapos magtrabaho? Ang dami-dami pa ring responsibilidad. Ang dami mong pangarap. Sabi mo, makabili sana ng mga pension plan, insurance, investments, o kung anumang trabaho na mas magaan na, napapagod na rin. Okay? Meron ditong mga iniisip kung tama ba talagang magkaroon pa ng conversation, heart-to-heart conversation, but it feels like dapat. Kasi alam nyo na hindi ito yung ideal na situation para sa inyong dalawa. Nagkakainisan kayo, nagkakapikunan kayo, pag-usapan para hindi na maulit, okay? To have mental clarity, amethyst crystal, okay? To have harmony sa energy mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo, the Madagascar rose quartz para maganda lang yung energy, no? And like kung paano rin kayo mag-usap, magkaroon ng kasunduan. Okay. May selosan energy here. Okay, until the end of August, I feel nandyan pa rin yung mga misunderstanding. At sabi ng feminine, parang may nagbago daw kay masculine. Dati naman, lagi siyang sinusuyo. Ngayon, parang hindi na. So, parang nagkakaroon ng mga iniisip yung feminine. May ina-entertain bang iba si masculine? Sabi niya, pag to, nabalitaan niya, pilik mata mo lang ang walang latay. Alright? So, masculine. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang intuition ni feminine that you're entertaining other people? Okay. So, I feel mag-uusap kayo, magkakaroon ng victory eventually kung ano man yang mga pagsubok na pinagdadaanan yung dalawa, even the being, I don't know, for some of you, the feminine is losing passion sa mga bagay na ginagawa niya. Sobrang napapagod. Kino-question din niya kung nagagawa ba niya yung tamang atensyon, pagmamahal sa mga bata. Kino-question din niya yung pagiging nanay niya. Nagiging tama ba yung pagpapalaki niya? May tamang time ba daw siya? But eventually, magkakaroon ng clarity sa situation. Mababalansi ang emotions, especially nung feminine. Lalo na kung ang dami-dami, lalo na kung working mom, alam mo yon, may mga toxic sa office, ang hirap mag-commute, lalo na yung mga commuters. Tapos pagdating mo sa bahay, lalo na yung mga wala namang maid sa bahay, nagluluto at kung ano man yung ginagawa, nakakapagod sobra, okay? But, ang gusto ko lang naman dito, alam mo yung Sag reading, mostly, compared sa ibang zodiac, ito yung dudahan ng dudahan o kung meron mang nai-involve, it's just like very shallow landian lang, pero hindi naman talaga nagiging third party na nai-involve talaga ng malalim sa isang third party energy. Okay? Eventually magkakaroon ng stability, clarity. Doon merong mga kailangan pa rin pag-usapan. Huwag mag-alala, Sag, kung ano man yan. Victory is yours. Pray lang.
maayos din kung ano yung mga pinagtatalunan. This is stability, happiness, victory, and stronger relationship para sa inyong dalawa. Para sa mga single, this is like a stronger family connection at mas makakatulong ka. Alright? And that would be the Sagittarius reading for the month of May. See you again in a few days for your June reading. Bye-bye.